Pros and cons ng isang OFW. Ang videong ito ay para sa mga boss at madam natin na sobrang excited pumunta ng ibang bansa. Tapusin muna ang videong ito para makapag-decide na kayo kung para ba talaga sa inyo ang pagiging OFW. Hi! Ako nga pala si Jan Senas, dating OFW na ngayon ay online seller na dito sa Pinas. Ito ang kwento. Way back October 28, 2015, umalis ako patungong Dubai para iiwan ko ang aking asawa na noon ay 8 months pregnant pa lang sa aking panganay. At iniwan ko rin yung maliit na karinderya namin kasi ang paniniwala ko noon is kapag nag-abroad ako, solve lahat na problema ko. Sureball na wala na akong problema kasi bumabaha na yung perang pumapasok sa akin. Yun yung paniniwala ko. 2 years lang, tatapusin ko lang yung kontrata ko, babalik ulit ako. Pero ito yung naging problema. Yung pinangako kong 2 years sa misis ko, naging 7 years. Marami ako mga birthdays, Pasko, New Year, na na-miss. Dahil lang ba sa pera? Pera-pera na lang ba talaga? Habang lumalaki na yung panganay ko at saka nagkakaisip na siya, one time nung nag-video call kami, may itinanong siya sa akin na dumurog sa aking puso. Pa, love mo ba kami ni Mama? Sabi ko naman, oo, syempre nak. Hindi magpapakahirap si Papa dito sa abroad kung hindi ko kayo mahal ni Mama mo. Tapos bigla na lang umiyak ang aking anak. Sabi niya, Pa, di mo kami love. Kasi wala ka dito. Nandyan ka sa abroad, nagtatrabaho. Alam mo yung sobrang sakit ng aking naramdaman. Kasi mas pinili ko pa yung pera kesa sa pamilya ko. Alam kong kailangan nating mabuhay dito sa mundo gamit ang pera. Pero pera-pera na lang ba talaga? Hindi ba pwedeng nasa Pilipinas tayo at kumikita tayo ng pera? Kailangan ba talaga nating mag-ibang bansa para lang magkaroon ng perang to? Pagpapalit ba natin ang ating oras para lang sa pera? Tatanungin ko kayo mga boss, kayo ba ipagpapalit nyo yung pamilya nyo para lang sa pera? Pagkatapos ng video call na yon, nag-decide ako na kailangan kong solusyonan yung problema ko. Hindi pwedeng tatanda na lang ako sa abroad na hindi ko kasama yung anak ko habang lumalaki siya. Kailangan kong umuwi ng Pinas, kaya nag-execute kaming mag-asawa. Pagsimula ng RTW business. Pros and cons, number 1. Kapag ikaw ay nasa abroad, sureball yun, may pera ka talaga. Alam mo yung perang-pera, kasi mas mataas yung sahod dun eh. Ang cons naman nun is layo ka nga lang sa pamilya mo. Pag nasa abroad ka, masarap yung buhay mo dun. Ang ganda ng accommodation namin dun. Always naka-aircon. Parang buhay hari talaga. Ultimo yung mga labahin mo, hindi ka na mamumblema o ulan ba o hindi ba. Kasi ipapasok mo lang yung labahan mo sa washing machine, paglabas dun, tuyo na. Susuotin mo na lang. Ang cons naman nun is hayahay nga yung buhay mo sa abroad. Naka-aircon ka. Pero hanggang cellphone mo lang makikita yung pamilya mo. Tatanda ka, kausap mo lang yung pamilya mo sa cellphone. Hi, hello. Okay lang yun sa inyo? Pros and cons number 3. Kapag nasa abroad ka, makukuha mo talaga yung mga latest gadgets, lahat ng luho mo. Kung mahilig kang mag-gaming, makakabili ka ng mga gaming laptop, gaming console. Alam mo yung mabibili mo lahat ng gusto mong mga luho. Pero ang cons naman nun is 1 month mo lang makakasama yung pamilya mo every year. Payag ba kayo nun? So every year tatanda ka, 1 buwan mo lang makakasama yung pamilya mo. Okay lang ba kayo dun? Dahil sa pera? Kailangan ba talaga nating makapag-abroad para yumaman? Pera-pera na lang ba talaga lahat? Hindi ba talaga natin kaya kumita ng pera dito sa ating bansa? Na hindi na kailangang mag-abroad pa para kitain yung perang yun? Hindi ba tayo yayaman dito sa Pinas? Kaya kaaway ko yung mga kapitalista na ibang lahi. Pumupunta sila dito sa ating bansa para magnegosyo. Tapos tayo naman aalis sa ating bansa para magpaalila sa mga ibang lahi na yon. Mga kabayan, hindi mo ba na-gets yung logic? May pera dito sa Pinas.
Tara, basagin na natin yung mga lumang paniniwala na yun na walang pera dito sa ating bansa at kailangan nating mag-abroad para yumaman at saka matulungan yung pamilya natin. Kailangan nyo muna pag-isipan ng 100 times bago kayo mag-decide na para ba talaga sa inyo ang pag-abroad. Hindi ba pwedeng bigyan nyo yung sarili nyo ng 5 taon para magnegosyo bago kayo makapag-decide na mag-abroad? Please lang mga kabayan, kailangan ba talaga nating isakripisyo yung oras at pamilya natin para lang sa pera? Baka nasa harap nyo lang pala ang hinahanap nyong kayamanan. Basta mga boss, alam kong may natutunan kayo sa video ito, kaya paki-like, share at i-comment nyo na sa baba ang mga dahilan kung bakit kayo mag-a-abroad. Alright, hanggang dito na muna ako mga boss. Don't forget to take your happy pill and always choose to be happy. Okay, hanggang dito na lang mga boss. See you and God bless!